What's up guys? This is VJ Villafuerte and let's see kung kaya nating padaliin ang isa sa mga pinaka-nakakalitong topic sa hydraulics, ang stability of floating bodies. So imagine nyo na gumagawa kayo ng boat at sa pagdedesign nyo ng boat may dalawa kayong main considerations. Una, syempre dapat lumutang yung boat na ginagawa nyo and pangalawa, dapat hindi rin siya tumilapon kasi kahit na lumulutang nga yung boat nyo, wala rin siyang kwenta kung natumba naman siya kapag nilagay natin sa tubig. And for this video, titingnan natin lahat ng concepts at mechanisms kung bakit may tendency ang mga boat na tumilapon at kung anong dapat gawin para ma-prevent ito. So first off, tingnan natin ang tatlong klase ng stability ng boats or kahit ano pa mang body na lumulutang sa tubig. Una, meron tayong neutral or upright na tulad ng pangalan niya, ito yung ideal position ng boat. Wala siyang kahit anong tilt habang nagta-travel sa tubig. So, tingnan natin yung iba't ibang parts ng boat na ito na gagamitin natin sa pag-a-analyze ng kanyang stability. Una, mag-drawing tayo ng center line ng boat. At sa center line na yan, merong tatlong points na importante. Una, meron tayong center of buoyancy or B-naught at ito ay makukuha by getting the centroid ng portion ng body na submerged sa tubig. Next, meron tayong center of gravity na may symbol na G and tulad ng name niya, ito yung center of gravity ng buong ship. Take note nyo lang na may pinagkaiba yung centroid sa center of gravity. For example, meron tayong box na hindi even yung kanyang distribution ng weight. Mas mabigat siya sa baba. Ang centroid niya is yung geometric center ng figure, pero yung center of gravity is masishift downwards ng konti kasi sabi ko nga, mas mabigat siya sa lower portion. Take note nyo rin na kapag nasa neutral or upright position yung ating boat, ang buoyant force ay nag-a-act exactly sa center line niya. Next type of stability, meron tayong stable. Pero kung makikita nyo yung drawing natin, hindi naman siya mukhang stable. Explain ko later kung bakit ganito yung pangalan niya. So in this position, medyo nakatilt na yung ating ship defined by the angle theta na with respect to the vertical. Pero kahit nakatilt yung ship, ang positioning ng points B0 at G ay hindi magbabago kasi ito ay naka-reference with respect to its neutral or upright position. Pero may bago tayong i-introduce na point and that is called the B0 prime. And importante yung point na ito kasi dito nagpa-pass through yung bagong buoyant force kapag tilted na yung ating ship. So kung i-extend pa natin yung line of action ng buoyant force, eventually magi-intersect siya sa center line ng ship. Ito ay tinatawag na metacenter na may symbol na M. And lastly, meron tayong unstable. Now, ang pinagbago ng unstable sa stable is that yung B0 prime niya ay nakolocate na somewhere here. And that means ang line of action ng buoyant force ay nandito na. And that would also mean na yung metacenter natin ay nasa gitna na ng B0 at G. And dito rin natin makikita kung bakit stable ang tawag dito at unstable naman ito. Ang weight kasi ng ship ay nag-a-act sa kanyang center of gravity. And makikita natin na yung dalawang forces na ito ay magka-create ng moment na pag ganito yung direction that would tend to correct the position of the ship. And ito ay tinatawag na righting moment. Now, para naman sa unstable condition, ang weight niya ay nag-a-act sa point na ito and makikita natin na yung dalawang forces na ito ay magka-create ng moment na pag ganito yung direction that would make the tilt of the ship worse. And because of that, ang tawag sa moment na na-generate is the overturning moment. So, tingnan natin yung mga formulas na pwedeng gamitin sa pag-a-analyze ng stability ng floating bodies. Una, meron tayong formula for MB0, which is the distance between the metacenter and the center of buoyancy. At ito ay may formula na b squared over 12d times 1 plus 0.5 tan squared theta. Now, explain ko yung mga variables dito. Ang b is yung width ng ship, which is this one. Ang d is yung kanyang draft, which is yung height ng ship below the water surface at its neutral or upright position. At yung theta naman is yung kanyang tilt. Now, take note nyo na yung formula na ito ay para lang sa rectangular sections. Meaning, kung titingnan nyo yung ship nyo sa top view, ganito dapat yung makikita nyo. So, paano naman kapag hindi rectangular yung ship natin? For example, kung ganito yung shape niya. Ang formula na gagamitin natin ay ito, I over V, where I is yung moment of inertia ng top view ng object with respect to its rolling or tilting axis, which is yung axis na ito. Now, ang V naman is yung volume ng ship below the water surface at madali lang naman itong i-compute kung alam nyo yung kanyang dimensions. Next, meron tayong metacentric height na may symbol na GM. Ngayon, ito lang yung distance between the metacenter and the center of gravity. At makukuha natin ito by subtracting lengths lang. So, kung alam na natin yung distance MB0 at GB0,
isusubtract lang natin sila para makuha yung length GM. Now, konting conceptual stuff lang na kailangan yung i-take note. Ito yung tawag sa mga movement ng ships for translation at rotation. So for example, kung yung calculator na ito is yung top view ng ship, ang sway is yung movement na ito, ang surge is pa ganito, ang heave naman is pa ganito, ganito naman yung yaw, ganito yung pitch, at ganito yung roll, which is yung ina-analyze natin sa video na ito. So try natin mag-solve ng ilang examples dito. Sa problem na ito, meron tayong rectangular scow na given yung kanyang dimensions at given na rin yung location ng kanyang center of gravity. Ang pinapahanap sa atin is yung kanyang initial metacentric height at yung final metacentric height kung nakatilt yung scow such that yung isa sa mga sides niya ay just submerged in water. Tulad ng drawing na ito. So first, hanapin muna natin yung 3 points sa center line ng ating scow. Ang center of buoyancy ay nakolocate sa centroid ng submerged portion ng body. Since 2.4 ang draft ng scow, ang center of buoyancy niya is at a height of 1.2. Next, para naman sa center of gravity ng buong scow, ito daw ay nakolocate at a height of 2.7 meters from the bottom of the scow. So, i-compute na rin natin yung distance nilang dalawa. 2.7 minus 1.2, that is 1.5. Next, hanapin natin yung location ng metacenter using the formula for MB0. Ang equation natin ay magiging MB0 is equal to base squared over 12 times yung draft times 1 plus 0.5 tan squared 0 kasi wala pa namang tilt yung ating scow. Ang makukuha natin is 2.8125 meters and that means na from the point B0, ang metacenter ay nakolocate at a distance of 2.8 meters above it. So kung ang pinapahanap sa atin is yung metacentric height or GM, that is just 2.8 minus 1.5 or 1.3 meters. Now, paano naman daw kapag yung scow natin ay nakatilt na such that yung isa sa mga sides niya ay fully submerged in water? Same formula pa rin ang gagamitin natin. Same pa rin yung positions ng B0 at G. Ang magbabago lang is that kailangan nating isolve yung theta. And para masolve yung theta, gagamitan natin siya ng trigonometry. Take note nyo lang na yung length na ito, from the bottom of the scow to the water surface along the center line niya, kahit ano pa mang orientation ng scow, hindi siya magbabago. Ito pa rin ay 2.4 meters, and that would also mean na yung length na ito is still 1.2 meters. And we can also prove using trigonometry na yung angle na ito is equal to this angle. Now, para mahanap yung angle theta, gagamitan natin siya ng tan inverse function. Ito lang ay tan inverse ng 1.2 over 4.5 or 14.93 degrees. Next, i-plug in na natin yung theta sa equation ng MB0. Ang makukuha nyo is 2.9125 meters. Now, since ang pinapahanap sa atin is yung metacentric height or GM, ito lang ay 2.9125 minus 1.5 or 1.4 meters. And that's it. Kung iisipin nyo, madali lang talaga yung concept ng stability of floating bodies. Kung master nyo na yung concept sa geometry or trigonometry, wala na dapat kayong magiging problema dito. So if you found this video helpful, help me reach out to other students by sharing this video sa Facebook para mas marami na rin tayong matulungan. And syempre, don't forget to subscribe for more future videos. Okay, thanks for watching.